Hi, Assalamualaikum and good day everyone. Today I am the one who will continue the story of Jose Rizal and United States 1888. But first of all, allow me to introduce myself. I am Isa Kaliman Lucas from BSSW2A. Shall we start? On Wednesday, May 9, 1888, habang patuloy ang biyahe ni Rizal, dumaan sila sa isang lugar na puno ng bundok, bato at ilog. Napansin niya na malakas ang tunog ng ilog na para bang nagbibigay buhay sa isang lugar na otherwise mukhang tahimik at wala masyadong life. Ibig sabihin para kay Rizal, lifeless tingnan ng paligid. Nagiging lively siya dahil sa nature sound. Kinabukasan, nagising sila sa Colorado na ikalimang state at napuntahan nila sa journey. Bandang 10:30 a.m., umakyat sila sa mas mataas na elevation kaya naman may snow na makikita sa daan. Maraming pine trees at dumaan din sila sa mga wooden tunnels na ginawa para protektaan ang railway laban sa snow. Ang mga ice cells o yelo na nakasabit sa loob ng tunnels ay sobrang kumikinang kaya nagbigay ito ng majestic o napakagandang view para kay Rizal. Napansin din niya na ang isang porter ng Pullman car na inilarawan niya parang thief, posibleng dahil sa behavior niya na hindi niya nagustuhan. Compare sa mga naunang states, nakita niya na ang Colorado ay mas maraming puno at mas maraming kabayo, kaya mas lively at greener ang environment compare sa ibang lugar na dinaanan nila. Thursday, May 10, 1888. Nagising sila Rizal sa Nebraska at napansin niya na ang lugar ay isang flat plain o patag na kapatagan. Wala masyadong bundok o dramatic landscape. Dito compare sa mga nauna na niyang dinaanan. Pagdating nila sa Omaha, napansin niya na isa itong malaking lungsod. Actually, ito na raw ang pinakamalaking city na nakita niya mula nang umalis sila sa San Francisco. Kaya makikita na mas urban ulit ang paligid kumpara sa rural areas na dinaanan nila bago nito. Abang nagpapatuloy ang biyahe, napansin niya ang Missouri River na inihahambing niya sa Pasig River sa Pilipinas. Sabi niya, mas malawak ito. Halos doble ang lapad sa pinakamalawak na parte ng Pasig. Medyo marshy o malambot at bahagyang swampy ang paligid nito. Tumawid ang train sa Missouri Bridge ng mga 2 and 1 to 2 minutes at mabagal ang takbo nito habang tumatawid. Pagkatapos nito, nalaman niyang nasa Illinois na sila. Ibig sabihin, patuloy ang kanyang pag-cross ng state habang papalapit sa eastern side ng Amerika. On the next day, Friday, May 11, nagising si Rizal malapit sa Chicago at napansin niya na ang paligid ay cultivated na. Ibig sabihin, developed na ang lupa. Maraming farms, plants, at organized na agricultural areas. Para sa kanya, sign ito na malapit na sila sa isang malaking urban city tulad ng Chicago kasi habang papalapit sila, mas nagiging maayos at developing landscape. Pagdating nila sa Chicago, umalis sila bandang 8:14 p.m. noong Friday night habang nasa city. Napansin ni Rizal ang isang interesting detail. Sa bawat cigar store ay may Indian figure, statue o image ng Nature American at iba-iba ang design per store. Ibig sabihin, common marketing or decoration siya sa mga shop noon. Pero each store may unique style. May nabanggit din siyang address at pangalan. 2775 Washington Street, Boston, Miss C.J. Smith na parte ng kanyang notes abang nag-o-observe siya ng travel detail at mga taong nakakasalamuhan niya. On the next day, May 12, 1888, Saturday, nagpatuloy si Rizal sa kanyang biyahe gamit ang tinatawag na Wagner car, isang comfortable na railway car noon. Maganda ang panahon at maayos ang araw kaya mas nai-enjoy niya ang paglalakbay. Napansin niya na ang countryside ay beautiful at well-populated, meaning mas marami ng tao at mas developed compare sa naunang lugar na dinaanan niya. Habang papalapit sila, alam niya na makakarating sila sa English Territory, Canada, sa hapon. At excited na siyang makita ang isa sa pinaka-famous natural wonders, ang Niagara Falls. Pagdating nila sa Niagara Falls, uminto sila para tingnan ang iba't ibang viewing point. Pumunta siya sa bahagi sa ilalim ng falls at doon niya naramdaman ang lakas ng tubig habang nasa pagitan siya ng dalawang bato. Sabi nito, ang pinakamalaking cascade na nakita niya sa buong buhay niya. Sobrang laki at powerful. Pero interesting, in-compare niya ito sa falls sa Los Baños, Pagsanjan sa Pilipinas. At sinabi niya na mas maganda pa rin ang Pilipinas
pero mas malaki at mas imposing ang Niagara o Niagara. Napansin din niya na maraming bahagi ang falls, various cascades, at pag-alis nila sa gabi may narinig siyang mysterious sound at persistent echo na nagbigay ng dramatic at unforgettable experience sa kanya. On the next day, Sunday, May 13, nagising si Rizal malapit sa Albany, isang malaking lungsod sa New York. Napansin niya na ang paligid ay mas developed at organized na, lalo na ang Hudson River kung saan maraming boats at ships na dumadaan. Tumawid sila sa isang bridge at habang nasa biyahe, nakita niya ang isang napakagandang landscape na para sa kanya ay hindi rin nagpapahuli kumpara sa mga pinaka-naunang lugar sa Europe. Ibig sabihin na impress siya sa ganda ng Amerika sa puntong ito ng kanyang journey. Abang bumabiyahe sila sa gilid ng Hudson River, napansin niya na maganda ito pero medyo solitary o tahimik. Kaya in-compare niya ito sa Pasig River sa Pilipinas, sabi niya maganda rin ang Hudson at mas malawak pa at makikita rin ang mga magagandang ships, houses na napapalibutan ng mga puno at paved railroads na gawa sa granite rocks. Sa kabuuan, peaceful at scenic ang lugar. Sa araw ding iyon, natapos ang kanyang Grand Transcontinental trip bandang 11:10 a.m. Kaya dito nag-end ang kanyang paglalakbay mula sa West Coast hanggang sa East Coast ng Amerika. Rizal in New York. May 13, 1888, Sunday morning, nakarating si Rizal sa New York, kaya dito na officially natapos ang kanyang transcontinental trip across America, mula West Coast hanggang East Coast. Pagdating niya, nanatili siya sa lungsod ng 3 days at tinawag niya ang New York bilang big town, meaning malaking, busy at importanteng city sa kanya. Habang nandito siya, naglibot siya sa mga scenic at historical places. Kaya nakita niya ang mix ng nature, history at modern development ng city. Isa sa pinaka na-impress kay Rizal ay ang memorial para kay George Washington, ang first president ng United States. Na-inspire siya dito at nakita niya kung gaano kahalaga ang role ni Washington sa history ng Amerika. Dahil dito, sumulat siya kay Ponce at sinabi niya, "He is a great man who I think has no equal in this country." Ibig sabihin, sobrang respeto niya kay Washington at tingin niya wala itong katulad sa buong Amerika as a leader. On May 16, 1888, umalis si Rizal sa New York papuntang Liverpool, sakay ng barkong City of Rome. Isang malaking steamship noong panahon na iyon. Ayon sa kanya, ito raw ang second largest ship in the world. Habang ang pinakamalaking barko ay ang Great Eastern, ibig sabihin, impress siya sa level ng engineering at laki ng mga barko sa panahong iyon. Kaya makikita na pati transportation at technology sa Amerika and Europe ay ino-observe niya talaga. Habang paalis na ang barko mula sa New York Harbor, nakita niya ang Statue of Liberty sa Bedloe Island, now Liberty Island, na na-feel niyang thrilling sensation habang dumadaan ang barko, meaning emotional at very powerful yung moment para sa kanya. Ang Statue of Liberty ay simbolo ng freedom, kaya fitting na makita niya ito habang siya ay paalis ng Amerika. Parang reminder ng idea ng liberty, kahit na napansin din niya na hindi ito fully equal para sa lahat noong panahon na iyon. Now, ano nga ba yung mga bagay na na-impress si Rizal? Or ano yung mga impression ni Rizal na mga nagkatotoo at hindi? So, Rizal's impression of America. Sa kabuuan sa kanyang pagbibisita sa United States, si Rizal ay may mixed impressions, meaning may mga bagay na nagustuhan niya at may mga bagay din na hindi siya na-impress. Firstly, nagustuhan niya ang material progress ng Amerika. Nakita niya na very developed ang bansa sa pamamagitan ng malalaking lungsod, malawak na farm, booming industries at mga busy na factories. Para sa kanya, kitang-kita ang modernisasyon and economic growth ng Amerika. Secondly, humanga siya sa drive at energy ng American people, meaning hardworking, mabilis, kumilos at very determined ang mga tao doon sa pag-asenso. Thirdly, na-appreciate niya ang natural beauty ng land dahil sa kanyang biyahe, nakita niya ang mga bundok, ilog at wide landscape na very diverse at maganda. Fourth, napansin niya na ang high standard of living. Ibig sabihin, mas maayos ang buhay ng maraming tao compare sa ibang lugar na nakita niya na. Fifth, nakita rin niya ang opportunities for migrants, lalo na sa mga may hirap, may chance silang magsimula ulit at mag-improve ang buhay nila sa Amerika. Ngayon, ano naman ang mga
bad impression or one bad impression ni Rizal sa Amerika. Isa sa pinaka-negative na nakita ni Rizal sa Amerika ay ang kawalan ng tunay na racial equality. Kahit na sinasabi ng Amerika na sila ay bansa ng democracy at freedom, napansin ni Rizal na hindi totally sinusunod sa actual life. May malinaw na racial prejudice, ibig sabihin may discrimination o panghuhusga sa ibang lahi. Para sa kanya, contradict ito. Kasi kung totoong democratic ang isang bansa, dapat pantayang treatment sa lahat ng tao, pero hindi yun nangyayari sa Amerika noon. Dahil dito sumula si Rizal kay Ponce at sinabi niya na wala talagang true civil liberty sa Amerika. Ipinapaliwanag niya na sa ilang state, bawal ang interracial marriage tulad ng hindi pinapayagan na magpakasalang black at white people. Nakita rin niya ang matinding hatred against Chinese people. At naging dahilan yun kung bakit pati ibang Asian tulad ng Japanese ay nadadamay sa napagkamalang Chinese, kaya sila rin ay nadidiscriminate. Para kay Rizal, malinaw ito na kahit advance ang Amerika sa progress, ay may malaking problema pa rin sa fairness at equality ng mga tao. On the last part of the chapter, in 1890, 2 years after Rizal visit to the United States, nakasama niya sa boarding house si Jose Alejandro na isang engineering student sa Belgium. Nakatira sila sa 38 Rue Philip Champagne sa Brussels. Si Alejandro ay hindi pa nakakapunta ng Amerika. Kaya naturally, confused or curious siya sa na-experience ni Rizal doon. Kaya isang araw, tinanong niya si Rizal, nag-ask siya ng question, "What impressions do you have of America?" Rizal replied, ito naman yung sinagot ni Rizal, "America is the land par excellence of freedom, but only for the whites." Ibig sabihin, para kay Rizal, ang Amerika ay tinatawag na pinaka-ideal na lugar ng kalayaan. Pero ang freedom na iyon ay hindi para sa lahat, kundi para lang sa mga white people. Sa statement na ito, pinakita ni Rizal ang kanyang honest and critical perspective. Hindi siya nagpa-impress lang sa image ng Amerika bilang land of freedom, but kundi nakita niya ang contradiction nito dahil sa racial discrimination na na-experience at na-obserbahan niya doon mismo. So in this chapter, pinapakita lang dito yung racial discrimination na isa sa mga one bad impression ni Rizal na nakita niya doon sa Amerika. Nagpapakita dito sa chapter na ito na hindi lang yung places ang inobserve ni Rizal, but of course yung treatment doon, kung paano itrato ng mga taga-Amerika yung mga foreign peoples, pinapakita doon na si Rizal is very attentive siya and very observant siya sa nangyayari sa paligid niya. So this is the end of the storytelling to the Rizal visits to the United States 1888, and I hope may natutunan kayo sa chapter na ito. Thank you so much!